Magandang umaga, Pilipinas. Alamin natin magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, 7 January 2026. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto ang shear line yung pagbabanggaan ng malamig na hangin galing northeast at ng mainit na hangin galing naman ng easterlies dito sa may bahagi ng Bicol Region o Southern Luzon. Samantala, yung northeast monsoon o yung ating hangin amihan, patuloy naman itong makakaapekto sa nalamig bahagi ng Luzon. Ang easterlies o yung mainit na hangin nagmumula sa dagat Pasipiko makaka-apekto naman sa nalalamig bahagi ng ating bansa, partikular na sa Visayas at sa Mindanao. Para sa ating general area forecast, asahan pa rin na ang Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, ganoon na rin sa Eastern Visayas at Palawan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora ay mga karanas naman ng maulap na kalangitan na may hinang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman natin ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong may hinang pag-ulan, dulot din yan ng ating northeast monsoon. Ang nalalabing bahagi naman ng Visayas, asahan naman natin ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang buong Mindanao naman, aasahan naman natin ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para naman sa ating flight level wind chart dito sa 2,500 feet, asahan pa rin natin na northeasterly winds pa rin ang magdodominate over Luzon and mga parts ng Visayas. Samantala easterlies, yung mainit na hangin nagmumula sa dagat Pasipiko pa rin makaka-apekto dito sa may bahagi naman ng Mindanao. Asahan pa rin natin na dito sa may bahagi ng Bicol Region at eastern section ng Visayas yung convergence o yung ating shear line. Samantala sa 5,000 feet, asahan pa rin natin yung northeasterly flow ng hangin na nanatiling malakas pa rin ito at na mas uniform siya dito sa may bahagi ng Luzon at ng Visayas. Samantala, easterlies pa rin ang patuloy na makaka-apekto naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Overall, low-level wind chart nagpapakita ng dominant na northeasterly flow over Luzon and Visayas and associated ito sa ating northeast monsoon. Samantala sa 10,000 and 18,000 feet naman, asahan naman natin na patuloy pa rin na magdodominate ang easterly winds across Luzon and Visayas. Samantala dito sa 18,000 feet, asahan naman natin na yung flow is more westerly to northwesterly, indicating yung mga upper steering level ng ating mga weather systems towards southeast. Samantala overall, patuloy pa rin na northeasterly winds ang magdodominate both 10,000 and 18,000 feet. Nagpapakita ito ng well-established na monsoonal flow. Para sa impact nito sa ating flying operations sa Northern Central Zone sa Metro Manila, asahan pa rin natin yung cool and dry northeasterly flow na makapagdala ng mga lalakas na hangin at mga maihinang pag-ulan. Para sa impact nito sa ating flying operations sa Rotary, asahan pa rin natin yung mga strong crosswinds and mga wind gusts na posibleng makapag-restrict ng ating mga takeoff and landing at mga hover operations. Sa fixed wing naman, makakaranas pa rin tayo ng mga crosswinds ng mga moderate turbulence during approach and mga possible delays due to low visibility, lalo na pagdating sa light rains. Samantala sa Southern Luzon at Eastern Visayas, asahan pa rin natin converging winds producing cloudiness and embedded thunderstorms, dulot pa rin yan ng ating shear line. Sa impact naman nito sa ating flying operations sa Rotary, asahan natin yung mga low cloud base and reduced visibility na posibleng makapag-limit ng ating mga VFR operations. Expect localized turbulence and mga possible wind shear near ridges. Samantala sa fixed wing, asahan naman natin yung mga approach and landing operations natin na ay posible tayong maka-encounter ng mga low ceilings, turbulence at mga instrument conditions ang mga possible delays or diversions. Samantala sa Palawan naman, asahan naman natin yung convergence ng mga moist air causing widespread na cloudiness at mga pag-ulan. Sa Rotary, asahan natin na makakaranas tayo ng mga reduced visibility at mga light to moderate turbulence na posibleng makapag-limit ng ating mga low altitude operations. Samantala sa fixed wing, expect pa rin natin na yung mga IFR conditions, mga turbulence at mga rain-induced delays during approach and descent. Samantala sa nalalamig bahagi naman ng Visayas at Mindanao, saan naman natin yung warm and humid air from the Pacific na makapag-enhance ng ating convective activity. Para sa impact nito sa ating flying operations sa Rotary, asahan natin yung mga localized thunderstorms and mga light turbulence na posibleng maka-apekto sa ating mga operations, especially inland during afternoon or evening.
Samantala sa fixed wing naman, asahan pa rin natin general fair o yung mga possible na mga isolated cumulonimbus clouds na posibleng makapag-cause ng ating mga short-term delays or mga turbulence. Ang haring araw ay sumikat kanina sa 6:23 at ito naman ay lulubog mamayang 17:42. Para sa ating moon illumination, 79% decreasing. Para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ng Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang pong latest update mula sa ating lagay ng panahon sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Cugador, Philippine Air Force General Staff Corps. Ako po si Staff Sergeant John Latisel Cepuedes sa Philippine Air Force, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muling magandang umaga, Pilipinas.